Magandang gabi pong muli sa ating lahat sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa gabing ito. Ito po uli ang ating daily devotion buhat dito sa Touching Lives Christian Church sa Santo Tomas, Batangas. At kayo pong lahat ay welcome na makasama sa gawain pong ito. Sa ating pagpapatuloy, ating tatalakayin sa gabing ito ang kabanatang 30. Magsisimula tayo ng bagong kabanata. Kahapon ay natapos natin ang chapter 29 ng aklat ng Isaiah. So tayo po, bago tayo magsimula sa ating talakayan sa gabing ito, sama-sama po muna tayong manalangin. Pray po tayo. O dakila naming Diyos, tunay kang ang dakila, tunay ang pag-ibig mo. Ikaw, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na aming sasambahin at pararangalan at patuloy na pag-aaralan. Samahan mo kami't gabayan, Panginoon, sa gabing ito. Aming pong patuloy na tinatagubilin sa iyo ang lahat-lahat. Samahan mo po kami at turuan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat kay Pastor Claude. Kasama natin dito sa church ngayon at tayo ay magsisimula ang ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pagsama. Salamat at naandyan ka na. So tayo ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral araw-araw. Kagabi ay natapos natin ang chapter 29. So tayo ngayon ay papasok sa panibagong kabanata which is ang chapter 30. So pero bigyan muna natin ng summary. I-highlight natin ang mga nakalipas na pag-aaral sa kabanatang 20. So ang kabanatang 20 ay naglalaman ng dalawang bahagi o dalawang tema. Dalawang pangkalahatang tema. Una, ang pagpaparusa sa Jerusalem o sa mga Israelita sa Jerusalem. At ang pangalawa naman, ang pagre-restore sa kanila ni Yahweh o iyong pagtatanggol sa kanila sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang mga kaaway. So yung pagpaparusa o paghatol sa kanila ng Diyos ay mangyayari o nangyari sa pamamagitan ng pagkubkob sa kanila ng mga Assyrians. Sila'y pinaligiran at sila ay gagawing tila mga hayop na iaalay sa templo. Kakatayin, papatayin, at yung tinatawag na yung kanilang mga daan ay magsisilbing parang slaughterhouse at kakalat doon ang mga bangkay ng mga Israelita, na kaya nga ginamit yung salitang, yung katawagan sa kanilang altar of hearth. Ibig sabihin ay altar na kung saan kinakatay at ihinahanda yung mga hayop na iaalay sa templo. Sa kabanatang 20, nating natutunan doon na sa halip na mga hayop ang kakatayin para ialay sa templo, ang mangyayari tila ay yung mga Israelita mismo ang literal na papatayin at parang kakatayin dahilan sa kanilang gagawing paghatol sa kanilang Diyos. Subalit, sa panghuling bahagi ng kabanata, nasaksihan din natin kung paanong ililigtas sila ni Yahweh. Magpapadala si Yahweh ng kulog kidlat ng lindol para iligtas ang kaniyang mga tao. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Yan. Aalisin ni Yahweh ang mga kalaban ng Israel para iligtas ang kaniyang mga piniling mga tao o yung mga Israelita sa Jerusalem. Ang kasaysayan ng chapter 29 ay nangyari sa kapanahunan noong 701 BC, sa panahon na pagtangkaan ng mga Assyrians na sakupin ang Israelita. Samantalang ang dahilan ng pagkasakop o ng pagtatangkang pagsakop ng Assyrians sa mga Israelita o sa mga taga-Juda ay para bigyan sila ng babala. Ginamit ng Diyos ang mga Assyrians para bigyang babala ang mga tao dahilan sa kanilang pagsuway. So sa pamamagitan ng pagtulong ni Yahweh, nanalo pa rin o nagtagumpay ang Israel sa laban sa mga Assyrians. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat sa iyong pagsama. Yan. At doon nga ay matapos silang magtagumpay, ang inaasahan ni Yahweh magbabago na, titino na yung mga Israelita. Subalit hindi ito nangyari. Lalong tumigas ang kanilang ulo, lalo silang sumuway sa kagustuhan ng Diyos. At ito nga'y nangyari noong matapos na mamatay si Haring Hezekiah. Yung sumunod na mga hari sa kaniya ay hindi totaling sumunod kay Yahweh. Kaya ang magiging dulo ng lahat ng ito, yung pagkatapos ng chapter 29, historically ay yung sasakupin na sila finally ng
mga taga Babylonia at doon na magwawakas ang kanilang kapangyarihan. Ayan. So, ang chapter 30 naman ay isang panibagong kabanata na tatalakay naman sa ginawang pag-asa ng mga Israelita. Normally, dahil ang mga Israelita ay pinili ng Diyos ng mga tao, dapat ay kayawi lamang sila aasa. Pero ang nangyari sa chapter 30 ay sila'y umasa sa mga ibang mga lahi, particularly sa Ehipto. So ito'y naglalarawan ng common na sitwasyon kahit sa ating kapanahunan, tayong mga mananampalataya, mga Kristiyano na, mga born again Christian na, pero kung saan-saan pa umaasa. Hindi pa totaling umaasa sa provisions o sa pagkakaloob ng Panginoong Diyos. Ayan, so ating tatalakayin ang nilalaman ng kabanatang 30. This is a very exciting and very full of wisdom, full of knowledge na kabanata. Kasi marami tayong matututunan dito, lalo na sa aspeto ng pagsunod ng pananampalataya at paghingi ng pag-asa sa ating nag-iisang Diyos. Ayan. Okay. Ang pangkalahatang konteksto ng kabanatang ito ay ang paghahayag ng babala sa mga tao ng Juda na naghanap ng tulong sa Ehipto sa halip na magtiwala sa Diyos. So nakasentro ito sa mga Israelita sa Juda or sa Jerusalem. Gumawa sila ng sarili nilang mga plano at alyansa o pakikipag-ugnay sa iba't ibang uri ng mga tao sa halip na humingi ng patnubay ng Diyos at ito'y hahantong sa kanilang pagbagsak. Naalala natin ang isang sitwasyon noong ang mga Israelita ay kalalabas pa lamang sa Ehipto, wala silang mapanalanginan dahil si Moises ay kausap ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. Ang ginawa nila, kinolekta ni Aaron yung mga ginto at ginawang guyang baka at doon sila nanalangin. So isang maling kaparaanan, lagi nang naghahanap ng mga substitute gods which is hindi naman uubra. Ayan. So kagaya ng nangyayari sa ating kapanahunan, napakaraming mga relihiyon at hindi masatisfy doon sa Diyos na totoo, na kinakailangan magkaroon ng Diyos-Diyosan na nakikita. Kaya nga yung pinakamalaking relihiyon sa mundo, yung Romano Katoliko, ay na sumadsad sa ganiyang maling pananampalataya. Doon sila puro idols, puro pagpasok mo pa lang sa kanilang mga simbahan, kahit sa labas, kahit sa may gate pa lang ay napakarami ng mga ribulto at mga imahe na akala nila ay napapapurihan nila ang Diyos, pero hindi nila alam na suklam ang Diyos sa kanilang ginagawang pagkakaroon ng mga ribulto na ganoon. Yan. Okay, so ito'y mag-iiwan, ang kabanatang ito ay mag-iiwan sa atin ng magandang katuruan hinggil sa tamang paraan ng pagsamba, mga tamang pamamaraan ng pagpupuri at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po sa inyong pagsama. Yan. Naglalaman ng kabanatang ito ng mga propesiya hinggil sa paparating na panganib ng Jerusalem at pagkatiwangwang ng Juda sa pamamagitan ng pagsalakay ni Haring Senakirib ng Assyria. Ang mga paparating na panganib na ipinahayag sa kabanatang ito ay buhat sa mga reklamo ng kasalanan at paglabag ng mga Hudyo. Nilalaman nito ang mga propesiya ng kanilang pagkawasak at isang pagbabanta ng lubos at kakilakilabot na kapahamakan ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagtalikod at pagbawalang bahala sa Diyos. Sa halip na sa Panginoong Diyos magtiwala at umasa ng lahat ng kanilang pangangailangan, ang ginawa ng mga Israelita ay nakipagkasundo sa Ehipto dahil sa pag-aakala nila na ang Ehipto ang malakas, makakapagbigay ng proteksyon sa kanila. Nakalimutan nila yung mga ginawang mali ng Ehipto sa kanila at nakalimutan nila na mas malakas, mas powerful ang Diyos na si Yahweh kaysa sa Ehipto. Nakalimutan na nila ang kasaysayan sa kapanahunan ni Moises.
Kaya ang ginawa ng mga Israelita dito, sila ay nagbiyahe, sila ay nag-travel gamit ang kanilang mga kabayo papunta sa Ehipto. At syempre may mga daladala silang regalo o pasalubong para makumbinsi ang parao na sila ay ipagtanggol. Ayan, hindi nila alam na galit ang Diyos sa kanilang ginawang ito. Sila ay umasa sa tulong na ibibigay ng bansang ito kung saan sila pumunta kasama ang kanilang mga kayamanan para sa kaligtasan. Kasi sa panahon noon, kultura o tradisyon o pag ang isang tao pumunta sa isang lugar, sa isang kaharian, o kahit sa isang bahay, laging may pasalubong. Kahit naman sa panahon ngayon minsan lagi pagdadalaw tayo, laging kailangan may pasalubong. Doon nagmula yan, panahon pa lang ng lumang tipan. May pasalubong na. Ayan. Lalo na ito, hihingi sila ng tulong sa parao. Kaya sabi, dala-dala nila ang kanilang mga kayamanan. Hindi basta pasalubong ito, kayamanan ng buong bayan ang kanilang dala-dala. Ngunit sa huli, ay napagtanto nila na ang kanilang ginawa ay salungat sa kalooban at payo ng Diyos. It is against the counsel of God or Yahweh. Napatunayan nila na walang magagawa para sa kanila ang mga Ehipsyo. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinangako ang biyaya at awa at ang masasayang panahon sa mga banal na nanatiling nagtitiwala kay Yahweh. So ito yung part ito nung remnancy na tinatawag. Meron namang mga taong natirang nagtitiwala kay Yahweh at ito ang pinangakuan niya ng mga pagpapala o awa. Yan. Itinuturo sa atin ni Propeta Isaias kung ano ang hitsura o ibig sabihin ng tunay na pananampalataya sa harap ng Diyos. Ito ay ang pananampalataya na hindi umaasa sa lakas ng tao o anumang pisikal na bagay. Hindi natin titingnan ang ating sarili ngunit laging umaasa sa Diyos upang tumulong sa lahat ng sitwasyon. Ang tunay na pananampalataya ay naghahangad ng salita ng Panginoon at wala ng iba pa. Sa kalagitnaan ng ating pagtalakay sa kabanatang ito, madadaanan na naman natin at matatalakay yung pamamaraan ng pagiging mananampalataya. Paano ka naging born again Christian? Ano yung common na sagot? Dahil kinilala ko ang Panginoong Hesus. Yan yung common na sagot. Pero sa totoo lang, hindi yan ang tamang sagot. Tingnan natin. Sige, yung mga nakikinig dito, pwede na kayong mag-isip. Si Pastor Claude ay nag-iisip na paano nga ba siya naging mananampalataya? Is it because of his faith? Ano ang tamang sagot? I-review ninyo ang Ephesians chapter 2 verse 8. May binabanggit ba doon dahil sa ating pananampalataya? Tingnan ninyo yung literal interpretation ng verse na iyan. Okay, so bibitin ko ang katanungan na yon. Kasi po maraming sitwasyon na laging ang dahilan ng pananampalataya at pagiging born again Christian ay dahil sa aking pananampalataya. Mali po iyon. Tingnan po natin. Mag-isip po muna tayo. So punta tayo susunod nating talakayan. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng 33 talata. At ito'y nahahati sa 4 na dibisyon. Ang verses 1 to 7 ay tumutukoy sa isang makatarungang pagsaway sa mga tao na sa kanilang kapighatian ay nagtiwala at umasa ng tulong sa mga Ehipsyo sa halip na sa Diyos. Binigyang diin ang pagwawalang bahala nila sa Panginoon at sa kanyang salita. May maagang sagot si Sister Irene dahil sa habag o grace ng Diyos. That's one point, pero meron pa yan. So tama po yon dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Meron pang isa, meron pa yan. Sige po, isip-isip pa. Verse 8 to 17, naglalaman ng mga kakilakilabot na pagbabanta o pagpapahayag ng kaparusahan sa mga taong humamak sa mabuting payo na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta. Nabanggit sa talatang 1 hanggang 7 na sa panahon ng mga kabagabagan ng mga Israelita, salit na lumapit sa Diyos ay sa Ehipto humingi ng tulong. Dahil dito nagalit sa kanila ang Diyos at sila'y
Sa mga talatang ito, tinitiyak sa kanila na anuman ang mangyari ay tiyak na aabutan sila ng paghuhukom. Yan. Okay. At ang verses 18 to 26, ang mga nakikita ang masasayang araw pagkatapos nito, mga panahon ng kagalakan at pagbabago. Masasaksihan nila ang mga biyaya at kaakibat nito na panlabas ng pagtatagumpay. Medyo nagpuputol-putol po uli ang aking koneksyon. Medyo standby lang po kayo. Hindi pa rin maayos ang internet dito sa church. Nagkakonect lang po ako sa piso wifi. Actually, hindi po siya piso wifi. 5 piso wifi. Ayan. Joke lang. Namana na ako kay Pastor Claude, puro mga joke ang yun. Ayan. Ang panghuli, 27 to 33, naglalaman ng mga propesiya ng kabuuang pagkatalo at pagkawasak ng hukbo ng Assyria, na dapat ay isang okasyon ng malaking kagalakan at isang pagpapakilala sa mga masasayang panahong iyon. Okay, so atin po tatalakayin ang 33 talata na ito at napakarami nating matututunan. Bagamat ang mga verses pag inuna ninyong binasa, halos pare-pareho tungkol sa pagpunta nila sa Ehipto, pagdadala ng regalo, pangangabayo, pero makikita natin ano yung mga lesson na inaaral dito o iniwanan ni Propeta Isaiah. Ayan, so punta po tayo sa verse 1. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban. Nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Sa King James, woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with a covering but not of my spirit, that they may add sin to sin. So this is another woe, no? Nabanggit natin nung nakaraan na mayroong 6 o 8 woe na binabanggit sa aklat na ito ni Isaiah. Yung mga kaawa-awang sitwasyon ng mga Israelita. Ang talatang ito, itong verse 1, ay nagbibigay ng babala laban sa paggawa ng mga plano at alyansa na nagbabaliwala sa patnubay at gabay ng Diyos na humahantong sa isang malawak na kasalanan. Narito ang isang mas detalyadong pagkakahati o ng mga nilalaman ng talatang ito. Yung una, sa aba ng mapaghimagsik na anak, sabi sa King James. Ngayon, sabi sa magandang balita, Biblia, kawawa ang mga suwail na anak. Sabi doon sa King James, sa aba o sa kaawa-awa sa Diyos. Muli, itong unang bahagi ng verse 1 ay nagtatakda ng tono o pananaw sa pagsaway at babala na nakatuon sa mga taong sumusuway. Sinasabi yung pagiging kaawa-awa nila at kahit sa ating kapanahunan ngayon, yung mga hindi mananampalataya, mga hindi naging born again Christian ay talaga namang kaawa-awa ang kanilang kalalagyan o kasasapitan. Pangalawa, ang binabanggit na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban. Sa King James, na nagsasagawa ng mga plano na hindi sa akin. So, direktong binabanggit, yung ginagawa, iniisip ng mga tao ay hindi nagmula sa gabay o sa konseho o sa pananaw ng Diyos. Well, tumutukoy itong bahaging ito. Magandang gabi, Malin. Salamat at napasama ka. Tumutukoy ang bahagi ito sa pagkundina ng Diyos sa mga gumagawa ng sarili nilang mga plano at desisyon ng hindi hinahanap ang kanyang payo o direction. Ito yung mga taong gawa na lang ng gawa kahit hindi man lang tinatanong ang Panginoon, Lord, ano ba ang kaparaanan mo sa bagay na ito? Tulungan mo ako. So, lagi nating tatandaan, napakahalaga na hihingi tayo ng karunungan sa Panginoon bago tayo gumawa ng anumang bagay. Ang pangatlong bahagi ng talata, sinasabi dito na nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan.
Yan, sa King James, nagbubuo ng isang alyansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng aking espiritu. Yan, ito'y karaniwang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga tao, mga Kristiyano na nakikisama sa iba't ibang organisasyon para makasigurado ng kaniyang kaligtasan. Ayan, kaya nga mayroong mga iba't ibang sistema na ina-adopt ang iba't ibang church at iba't ibang strategy na ginagawa sa loob ng simbahan. Tinatampok nito ang kahangalan ng mga taong umaasa sa mga alyansa o estratehiya ng tao sa halip na humingi ng patnubay at lakas ng Diyos. Binabanggit dito yung palala ng palala ang kanilang kasalanan. Sabi sa huling bahagi, palala ng palala ang kanilang kasalanan. Sa King James, binanggit that they may add sin to sin. Walang tigil, wantusawa na kasalanan, ganun ang nangyayari sa kanila. At hindi nila naiisip, hindi nila nakikita na sila ay lumulubog sa pagkakasala. Ito ang nangyari sa mga taga-Jerusalem sa panahon na mamatay na si Haring Hezekiah. Wala nang nagtuturo ng matino sa kanila dahil kahit yung hari nila ay gumon sa pagkakasala at pagsuway kay Yahweh. Ang pangunahing tema ng talatang ito ay paghihimagsik at pagsuway sa Diyos. Nagsisimula ang talata sa salitang kawawa or woe na nagpapahayag ng matinding kalungkutan, dalamhati o pagkabalisa. Sinasalamin nito ang bigat ng sitwasyon at idiniin ang kalubhaan ng paghatol na haharapin ng mga rebelding anak ni Judah. Kasama sa pagiging mapanghimagsik ng mga taong inilarawan, sa talatang ito ang paghingi ng payo mula sa ibang mga bansa o ibang lahi na sa tingin nila ay mapagkukunan maliban sa Diyos at paghingi ng proteksyon mula sa mapagkukunan ito. Parang sila'y naninigurado. Hindi sila satisfied na sa Diyos hihingi ng payo o sa Diyos lamang mananampalataya. Sabi nga, kailangan makasigurado tayo, kaya pumili na tayo. Dagdagan na natin ang Diyos natin. Kasi para, kung sigurado yung Diyos, si Yahweh, para mas sigurado pa, dagdagan pa natin. Kaya lang, sa pagdagdag nila ng pagdagdag, nagkakasala na sila. Kasi sinusuway na nila ang kalooban ng Panginoong Diyos. Tinatampok nito ang makasalanang kalikasan ng kanilang mga aksyon at ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos. Naglalarawan ng kawalan ng buong pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang totoong pananampalataya is a simple faith. Pag nahaluan ito ng ibang pananampalataya, hindi na kumpleto ang pananampalataya mo doon sa isa. 100% lang naman po lahat ang gauge natin at sukatan. So yung 100% na yan, sabi sa Mateo 22, ibigay mo ng buong buo sa Panginoon. Pagka meron kang ibang pinagbigyan, mababawasan na yung 100%. So ilang percent ang nabawas? Yun ang problema. Kaya yung mga kalalakihan na nakikinig dito, si Pastor Claude, si Pastor Nanding, hindi ko alam, nandyan si Brother Edwin, ang pagmamahal sa asawa, laging 100%. Hindi po pwedeng merong iba, kahit 1% pa lang yan. Si Sister Jane, magaling mag-compute yan mga chemical ang kinukompute niyan Kaya kung nandiyan si Brother Edwin, ay ingat ka. Joke lang. Ayan. Kinakailangan 100%. Kasi pag meron pang iba, pwedeng 98 or 99 o mas mababa pa. Kasi meron kang ipagbibigyan ng iba. No po? Yan. Pinapahayag din ng talatang ito ang kahalagahan ng paghahanap ng patnubay ng Diyos at pag-asa sa banal na spirito para sa proteksyon at patnubay. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pagkakaiba, sa pagitan ng paghingi ng payo mula sa mapagkukunan maliban sa Diyos at pagtatakip sa sarili ng proteksyon na hindi mula sa banal na spirito. Yun ang binabanggit natin. Kumbaga inisip nila na parang kulang pa ang Diyos. Kaya humanap sila ng additional. Buti kung trabaho yan o income, okay lang yung additional, pero yung Diyos ang pinag-uusapan natin dito.
In a way, binabastos natin ang Diyos. Parang sinasabi natin na, Panginoon, kulang ka pa, dadagdagan ko pa. Sino ka naman para makapili ka ng panibagong Diyos na idadagdag mo at itatapat mo sa totoong Diyos? Di ba? Sino sila para makapagsabi na ang Ehipto ay may kakayahan na kagaya ng kakayahan ng Diyos? At sino naman ang Ehipto para makapagpuno sa sinasabi nilang pagkukulang ng Diyos? Kung may pagkukulang man ang Diyos, ay kumpleto ang Panginoong Diyos natin. Ayan. So, hindi natin ito pwedeng dagdagan. Ayan. Ang simbolismo ng mga suwail na anak na binabanggit sa talatang ito ay sumasagisag sa mga tao ng Juda na tumalikod sa Diyos na nagbigay halaga sa kanilang sariling payo at proteksyon. Inisip nila yung sarili nilang karunungan o sarili nilang kalalagayan. Hindi nila inisip na ang Diyos ay nagagalit o sumasama ang loob sa kanila. Ayan. Ang paggamit ng terminong mga anak ay naghahatid ng ideya ng pagtitiwala at kahinaan na nagbibigay diin sa paraan kung saan ang mga tao ay nabigong magtiwala at umasa sa Diyos bilang kanilang mapagmahal na Ama. Magandang gabi, Tita Glo. Salamat po, napadaan po uli kayo. Ang pagkilos ng paghingi ng payo at proteksyon mula sa mga mapagkukunan maliban sa Diyos ay sumasagisag sa pag-asa ng mga tao sa kanilang sariling karunungan at lakas. Gayon din ang kanilang pagbabalik sa mga huwad na Diyos at mga Diyos-Diyosan para sa patnubay at seguridad, maling-mali at sablay sa kautusan at sa pamamaraan ng Diyos. Sa paggawa nito, idinagdag nila ang kasalanan sa kasalanan, binabanggit sa huling bahagi ng talata, o mga salitang palala ng palala ang kanilang kasalanan na higit silang ilinalayo sa Diyos. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng mga kahihinatnan ng paghihimagsik at pagsuway sa Diyos. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng paghahanap ng patnubay ng Diyos at pag-asa sa banal na Espiritu para sa proteksyon at patnubay. Ang talatang ito ay isang panawagan sa pagsisisi at isang babala sa paghatol na darating sa mga tumalikod sa Diyos. Ito ay isang walang hanggang mensahe na patuloy na ipinapahayag sa mga mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon na hinihimok o humihimok sa kanila na manatiling tapat at masunurin sa Diyos. Ang Diyos, sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Hindi tayo kagaya ng ibang relihiyon na mayroon pang ibang Diyos-Diyosan. Naalala ko lang, yung sitwasyong ginagawa pagka may namatay, no, may tinatawag pa silang, yung lahat ng santo binabanggit at pinapagdasalan para daw iakyat yung kaluluwa ng namatay. Pati Tori ni Babel binabanggit doon eh. Napakaraming ginabanggit na ina-instrumento para maiakit ang kaluluwa daw nung namatay. Sa totoo lang, pagka nakakarinig ako ng ganun, gusto ko silang latiguhin eh. Gusto kong sabihan sila na puro kalukuhan yung pinagbabanggit ninyo na yan at puro pambubusong o pambabastos sa makapangyarihang Diyos. Kaya lang syempre, hindi natin pwedeng banggitin yun dahil magkakagulo yun eh. Baka bumangon ng patay. Ayan. Delikado po yun. Okay. Sa aba ng mga mapanghimagsik na anak, sabi ng Panginoon, ang mga Hudyo na sa pamamagitan ng pambansang pag-aampon at sa pamamagitan ng panlabas na propesyon ng relihiyon, ang mga anak ng Diyos ay tumalikod sa Kanya. So ito yung pangkalahatang sitwasyon. Lumihis sa Kanyang batas at tumalikod sa pagsamba sa Kanya at sa Kanyang mga kautusan. Kaya't ang isang kapighatian ay ipinahayag laban sa kanila. So mararanasan nila ang kapighatian o mga paghatol. Tinawag sila upang isaalang-alang ang kanilang mga masasamang lakad at bumalik upang ang kasamaan ay huwag maging kanilang kapahamakan. So makikita natin sa sitwasyon na ito, sa kabanatang ito, dito sa talatang ito, na sa kabila ng pagkagumon ng mga tao, ng mga Israelita sa kasalanan, patuloy na nananawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. At ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga
hindi nakakanampalataya. Maraming mga taong nagkalat dyan sa labas, mga kaibigan natin, kapitbahay, kamag-anak, hindi nananampalataya, sa halip nakafocus doon sa relihiyon. So patuloy na nananawagan ng Panginoong Diyos para sila'y manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At sa loob naman ng mga church, nananawagan pa rin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga pastor, ng mga tagapanguna, para totoong manampalataya. Hindi lahat ng laman ng church ay mananampalataya. Kaya po, minsan ito yung kabigatan sa aming mga pastor masaya ang gawain minsan, may awitan, lahat na, may programa. Pero alam mo na meron talagang hindi totoong mananampalataya. Kaya natin, hindi naman namin mapupuntirya kung sino yon. Dahil Diyos ang nakakaalam ng kanilang mga puso. Kaya ang tanging pwede lang namin gawin, kami ni na Pastor Nanding, si Pastor Claude, ay ituro lagi ang pamamaraan ng pananampalataya. Kaya yung question po, paano ka ba naging born again Christian? Babalikan po natin yan sa mga susunod na pag-aaral po natin. Ano ang paraan? Bakit ka naging born again Christian? Tama yung sagot na dahil sa habag o biyaya ng Diyos o dahil ba sa pananampalataya mo? Well, tingnan natin sa mga susunod na mga pag-aaral. Okay. Okay, sige. So, pansamantala po, hanggang doon lang muna ang ating talakayan. Saktong, anong oras ba? Saktong 7:32. Then bukas po at sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy natin ang iba't ibang talata na kasunod dito. Bukas ay verses 2 to 5 ang ating tatalakayin. At atin pong idaragdag pa ang iba't ibang mga katuruan. At sabi ko nga, lagi nating madadaanan dito at matatalakay yung pamamaraan ng kaligtasan. Kasi yun ang pinaka mahalaga. Tatandaan po natin, iba ang pamamaraan ng kaligtasan sa lumang tipan at pamamaraan ng kaligtasan sa bagong tipan. National salvation sa lumang tipan, but still, magandang gabi kay Ate Marites Gibaga, salamat at napadaan po kayo ma'am sa ating pagtalakay. Ayan. Sa talakayin natin sa mga susunod na panahon, yung binabanggit natin na ibang pamamaraan ng pagkaligtas ng mga Israelita. Sa konteksto ng kapanahunan ng lumang tipan, ano po? But still, iisa lang po ang pamamaraan dahil ito sa Panginoong Hesus. Ayan. So, munti ko nang masabi ang sagot Pero, ayan, medyo i-segue ko ng konti doon. Ano po? Dahil nga assignment po ninyo iyan. Ayan. So, kasi importanteng malaman at ma-identify ng bawat isa individually. Paano ka naligtas? Paano ka nakakasigurado na ikaw ay sa langit pupunta? Bibigyan ko po kayo ng hint. Ano ang nangyari doon sa isang pusakal na magnanakaw na nakapako sa krus katabi ng Panginoong Hesus? Ayan. Okay. Hindi po siya naging born again Christian. Hindi po siya nag-devotion, hindi po siya umattend sa church, hindi siya nabautismuhan. And yet, anong sabi ni Jesus Christ ngayon din? Isasama kita sa paraiso. Okay, so salamat mga kapatid. Sa kita-kita po tayo bukas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa paggabay at pangunguna mo sa amin sa pagtalakay. Turuan mo po kami patuloy ang mga kapatid namin na sumasama sa gawain pong ito. Patuloy mo kaming pagpalain at pagpalain ng bawat isa, maging yung mga hindi nakasama sa gawain pong ito. Ikaw po ang patuloy na manguna at gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At bukas po sa aming sama-samang pagsamba, magkita-kita po kami dito at patuloy kaming makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Ang mga ibang kapatid, Panginoon, sa kanilang mga simbahan ay magkasama-sama at buong puso, buong pagkatao na sumambat manampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong mga nakasama. Umabol si James. Kamag-anak siguro, anak ba ito ni Tess? Ayan. So, salamat po sa inyong pagsama. Kita-kita po tayo bukas. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye.